Yan, magandang araw, magandang gabi mga kainex, ano, kung nasaan man kayo ngayon. Araw na to, araw ng Biyernes ngayon, ano? February 9, 2024. Yan. So ngayon, yung pakiramdam natin, medyo maganda na. At papasok na tayo mga kainex, ano? Yan, nagluluto na lang ako ng ating mga babaunin mamaya at kakainin natin yung itlog na nilaga. Yan. Pagkatapos niyan, pagkatapos natin kumain, papasok na tayo. At okay na ang pakiramdam ko ngayon. Malaki yung tulong na naipahinga natin yung ating katawan kahapon. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ito nga pala si Mahal na Reyna mga kanis. Papasok na naman. Papasok na ako ngayon ha. Okay na yung pakiramdam ko eh. Mag-vlog ka na lang, huwag ka na pumasok. Kung pwede sana eh. Kung marami pa tayong views eh, ba't hindi nila ako mag-vlog? Kaya kami. Mag-vlog na lang ako na mag-vlog ano. Kaya kami. Pero hindi mga kainex ano. Mas gusto ko pa rin yung ano, yung may trabaho ako. Kasi hindi nakakaumay. Ibig sabihin hindi nakakaumay. Yung hindi malungkot. Kasi syempre pagkatapos mo mag-vlog, pagkatapos mag-edit, syempre wala ka nang gagawin yan. Eh syempre maganda pa rin yung balance. Tsaka wag tayong asa sa mga vlog mga kainex ano. Itong vlog na to, ano lang natin to, passion lang natin to. Akala kasi ni Mahal na Reyna eh. Sobrang laki na ng kinikita natin dito. Hindi naman. Ang bihira. Tsaka iba pa rin talaga mga kainex yung meron kang stable na trabaho, di ba? Iba pa rin yun. Tsaka nag-i-enjoy ako sa trabaho ko eh. Masaya ako sa trabaho ko. Gusto ko yung ginagawa ko sa trabaho ko. Although mahirap, mabigat. Pero doon sa mga kasama ko, okay. Yan. Masarap sila kasama. Yan. Ewan ko lang kung gusto nila akong kasama. Yun. Yan. Oh. Grabe. So hindi ako nagba-vlog mga kainex ano nung siyempre kung mag-garahe ako hindi ako pwede mag-vlog noon ano. So ngayon lang ako nag-vlog nung pagka yung nangyari nga. So nandito kasi siya, pasulong siya rito, kulay puti siyang sasakyan ganito no. Siyempre pag kulay puti sasakyan mo, SUV din, tapos nakasilip pa doon, kahit may salamin ka tapos abanti ka dito. Buti mga kainex ano. Sana ba yung hindi ko na makita yung marks eh no. Buti nandiyan siya, pag ganun pa lang ako, nakita ko agad siya. Tapos sabi ko sa kanya, sorry, sabi ko pasensya na kasi ano siya babae no, white girl siya, white girl. Sabi ko pasensya na hindi kita nakita. So okay naman siya mga kainex, sabi niya, nakangiti pa nga siya eh. Sabi niya, hindi okay lang, walang problema. Tapos nag-explain ako sa kanya kasi binuksan namin yung window namin ano. Tapos sabi ko sa kanya, pasensya ka na kasi yung araw nakaano sa mata ko. Tapos parang nagre-reflect doon sa ano niya no. Kasi yung araw mga kainex nagre-reflect sa snow yan eh. Sa snow nagre-reflect yan. Eh yung sasakyan niya kulay puti, akala ko snow din. So mabuti na lang parang may gumagalaw. Pag ganun ko nga parang may gumagalaw, napahinto agad ako. Tapos sabi niya, hindi okay lang yun, okay lang yun, I understand. Grabe. Grabe, kasi akala ko wala eh. Siguro, saan kaya biglang lumusot yun? O baka talagang hindi ko talaga napansin dahil nga yung snow no, puti. Tapos kakulay nga ng snow yung kulay ng SUV niya. Grabe. Ay, salamat pa rin sa taas ano. Grabe yung bang papunta ka na lang sa trabaho, parking ka na lang eh no. Doon ka pa, parang may mangyayari pa eh, wag naman sana. Anyway, pasalamat na lang tayo, walang nangyari mga kainex ano. Everything's okay, everything's fine. Maraming salamat sa Panginoon. Hello. Pagka papasok ko talaga no, parang bigat pa ng katawan mo, parang ayaw mo pang pumasok yun. Para bang tamad na tamad kayo, papasok ka pa lang. Ayoko, tamad ako. Parang ano ba yan, ang bilis naman ng oras, papasok na. Pero pag yung uwian na mga kainex ano, yung isang oras na lang ano, para bang biglang masigla ka. Kasi uwian na naman, 'di ba? Ang sarap ng pakiramdam mo. Kasi isang oras na lang uwian na. Yan, 'di ba? Lalo na pag mga 30 minutes na lang, 'di ba? Mas masaya. Tapos 15 minutes na lang uwian na, 'di ba? Yun ang mas masaya mga kainex, yung ganado ka. 'Di ba? Ganun talaga no. Ay kahit sa pagpasok dati sa eskwela, ganun eh. Papasok na naman pero pag malapit na mag-recess yun ang inaabangan no. Tapos uwian, yun ang masarap. Uwian na talaga, tapos laro, 'di ba, nung kabataan natin, elementary. So trabaho na muna ako mga kainex ha. Dadasal muna pala ako. Kaya importante yan. Yun, tapos na tayo mga kainex ano? Tapos na kaagad yung 8 oras. Ay nako, ganun lang kabilis ang 8 oras. Yan, ganito yung gusto kong trabaho mga kainex ano?
yung mabilis yung oras natin. Hindi nakakainit kasi kailangan mo maging mabilis sa pagtrabaho para makuha mo yung insentibo. Yan, katulad yung nabanggit ko, yung incentives na incentives ko dito isang araw, 8 oras ay nasa mga, let's say sabihin natin $47. Yan, almost 2,000 pesos kumbaga sa Pilipinas. Kailangan ma-hit mo yung quota, pero pag hindi mo na-hit yung quota, wala kang incentives, di ba? Talo ka kasi pagod ka, tapos wala kang incentives. Meron naman, hindi katulad ng ginagawa namin, pagod kami sa 8 oras, pero may incentives kami. Parang bayad yung pagod mo, di ba, sa incentives. Yan, mahirap yung trabaho namin rito, pero pag nasanay ka na, walang problema mga kainis, ano? Kaya importante rito kwentuhan habang nagtatrabaho, di ba? Enjoy, yan. Kasi isa yun sa mga nagpapatanggal ng pagod natin, yung nakikipagkulitan tayo sa mga kasama natin. Mahirap yung seryoso, naku, lalo tayong mapapagod nun. Yung bang parang hindi ka mabiro, naku, kailangan talaga dito joking yan, biruan. Huwag naman yung biruan lang na tropang biro, yung mga ganyan. Yan, kasi ako pag nagbiro ako dito, mahangin ako mayabang Kaya yung mga kasama ko rito pagka nagyabang ako, talagang kumakapit sila kasi lili pa rin sila sa lakas ng hangin ko mga kainags. So yun, tapos na agad yung 8 oras natin. Bilis lang ng 8 hours, sandali lang 8 hours natin. Kasi dati 10 oras ako dati, no? 4/10. Yan, dati yun nung temporary foreign contract worker ako. So sandali muna mga kainex, tuloy natin yung kwentuhan natin mamaya. Tayo ngayon sa namin mga kainex, sa lunchroom. Yan, habang naghihintay tayo ng oras ng pag-uwi natin. So dito meron kami rito, no? Yan, manunood ka habang la-lunch or nagbe-break. So yun na nga mga kainex, banggitin ko na nga, yung dati kasi 13 hours sa isang araw. Nagtatrabaho kami dati nung contract worker kami, 4/10. Bali, di ba 7 araw? So yung 4 na araw na yon, 10 araw kami magtatrabaho plus overtime pa. Overtime pa kami ng 3 hours nun. So lumalabas, bali 13 hours sa loob ng 4 na araw. Tapos meron kami 3 araw na day off. So yung isang araw na day off doon, or minsan yung 2 araw na day off doon, papasukan pa namin yun mga kainex. Pinapapasok kami dito ng amo namin nung contract worker pa kami nun, which is okay naman sa amin kasi contract worker, wala pa yung family namin dito, tsaka okay lang nun dahil gusto talaga namin mag-ipon ng pera, syempre. So pero nakakapagod talaga, grabe, kasi yung magtrabaho ka lang ng 10 oras sa isang araw, tapos physical ang trabaho mo, katulad trabaho namin dito, naku, nakakapagod mga kainex. Kumbaga parang hindi mo na kaya mag-overtime. Pagkatapos mo ng 10 hours, kailangan mo pa mag-overtime kasi syempre temporary foreign contract worker, kailangan mo talaga kasi baka mamaya hindi i-renew yung pag ayaw mo mag-overtime, baka mamaya hindi i-renew yung work permit mo, di tapos na. So maganda rin naman kasi pag nag-overtime ka rito, malaki yung bayad syempre, tapos incentives pa, so hindi ka naman lugi. Yun nga lang, syempre pagod nga lang, pero okay lang kasi yun naman talaga yung pinunta natin dito, no? Dito na tayo sa labas mga kainags, parang medyo malamig na naman ngayon, So by the way, yung baka tinatanong nyo kung ano yung nararamdaman ko ngayon, kasi nga nagkaroon tayo ng mild flu kahapon. Okay naman mga kainex, kanina nung nag-start na akong kasi kailangan namin mag-stretching yan, stretching bago magsimula sa trabaho, warm up, stretching para sa sarili natin, para sa katawan yan. Ayos naman, wala naman akong naramdaman na kakaiba or naramdaman na masama. Hindi katulad kahapon, talagang kahapon alam ko sa sarili ko mga kainags na na hindi ko talaga kakayanin. Kakayanin ko siya ng 3 oras na pagtatrabaho, pero hindi ko matatapos yung 8 oras. Kaya nag-decide na akong mag-call sick. Kasi naranasan ko na dati yan medyo masama ang pakiramdam ko, pero alam ko sa sarili ko na sabi ko parang hindi ko kaya, pero baka kayanin ko to pag nandoon na ako sa trabaho. Baka pag na-stretch na yung mga muscle ko. Pero hindi ko talaga kinaya. Kailan? Nung November 2023, bago ako umuwi ng Pilipinas. Yan.
So nangyari sa akin yun, hindi ko kinaya. Sabi ko, uwi na lang ako, nagpaalam ako rito. So sayang yung oras, sana pinahinga ko na lang. Kaya kahapon, nung naramdaman ko uli yun, kasi alam ko naman talaga sa sarili ko, sabi ko hindi na ako papasok, tatawag na lang ako. Kaya malaking tulong yung naipahinga natin yung katawan natin kahapon. Tapos ang laking tulong din ng nag-treadmill tayo kahapon, di ba? Pinawisan ako. Laking tulong din mga kainags. Kaya awa ng Diyos, gumanda-ganda yung pakiramdam natin ngayon. Yan, so medyo malamig ngayon, Oh. Nako, sino na namang artista ang kaharap nyo? Yan. Thank you sa mga nagsasabing artistahin ng ating dating. Yan, may konting sipon si Kuya Inags nyo. So shoutout muna sa shoutout muna tayo mga Kinags. Maraming salamat sa panonood. Thank you very much, mga likes ninyo, mga comments, at saka syempre sa ano pa ba? Thank you lahat. So shoutout sa Makabanti family ng Surrey, British Columbia, Canada. Yan. At shoutout din kay Angel Diggs ng Austin, Texas, USA. Yan, 74 years old na raw siya, ang ating bagong subscriber. Maraming salamat po kay Angel Diggs. At shoutout din kay Shoni Nicolas ng Laguna, at shoutout sa Nicolas family ng Laguna. Yan, shoutout din kay Arlene Fernandez ng Pangasinan. Shoutout kay James Transporte, at kay LB, Effie, at Jersey ng Lecco, Italy. Yan, nako, meron para tayong subscriber sa Italy. Maraming salamat, shoutout din kay Tristan Carlo Dungan ng Victoria, Laguna, at belated happy birthday kay Lord Aldwin Bruno of Cabuyao, Laguna. Tapos yan, shoutout din nga pala kay kay Larry Sanga. Yan, so mga Kainags, naalala ko si Kuya Larry Sanga, So si Larry Sanga, mga Kainags, matagal ko ng subscribers to. Matagal ko ng subscriber. Actually, wala pa akong 200 subscribers pa lang yata ako nung time na yon. Tapos nakakailang vlogs pa lang ako nung gumagawa ako. So isa siya sa mga nagko-comment noon nung time na yon, mga Kainags, Isa siya sa mga nagko-comment noon. Tapos lagi niya sinasabi na paborito niya raw ako vlogger. Masaya, isa sa mga nagbibigay ng motivation sa akin. So meron akong meron akong hindi makakalimutan na vlog noon na nag-comment siya na nabasa ko talaga, na talagang tumanim sa isip ko hanggang ngayon. Na hanggang ngayon nandiyan pa rin, nakasuporta pa rin sa atin. So syempre meron pa rin meron pa rin tayong mga matatagal lang mga subscribers natin or viewers na hanggang ngayon nandyan pa rin nanonood sa atin. Magmula noon, sisimula pa lang ako, hanggang ngayon, mga silent viewer lang, hindi lang siguro nagko-comment, pero alam ko nandyan pa rin sila. Excuse me po. Yan, so si Larry Sanga, meron akong vlog noon. Ito, tama dito, to. Yan yun, mga Kainags. Yan yung pumunta kami ng ng Wabamun Lake. Tapos may snow pa, magkakayak sana ako nung time na yan. Kaya lang may snow pa, hindi pa pwedeng magkayak. So yan yun, nag-comment siya dyan si Kuya Larry Sanga. Si Larry Sanga ng South Korea. So nakakatuwa lang, hanggang ngayon, nandyan pa rin siya. So maraming siya salamat. So syempre lahat sa inyo, mga Kainags, thank you very much. Maraming salamat sa panunood, sa mga likes ninyo, sa mga comments ninyo. Maraming salamat. Tapos meron pang nag-comment dito, paano raw ba kami nagkakilala ni Mahal na Reyna, sino ba nandito, nilista ko At basta yun, so bukas, ikikwento ko, mga Kainags, kung paano ba kami nagkakilala ni Mahal na Reyna. Actually, naikwento ko na yun dati, sa mga tagal na, previous vlogs ko, kaya lang siguro konti pa lang yung nakapanood nun. Pero bukas, ikikwento ko. Ayan, so nandito na si Mahal na Reyna nga pala, may dala siyang pagkain. May dalang pagkain mo? Nako naman talaga. Saksak mo yung sasakyan ko. Saan ko siya saksak sa puwet? Oo, napaprosen kasi nga malamig ngayon Yung sasakyan ko rin, nagkaskas din ako ng yelo kanina Hindi mo na pinapon ko Bukas na. Bukas ko na itatapon yung na yan. Ay! Nako! May uwi ako sa inyo. Nako, nag-uwi ka na inuwi mo sa kanila pagkain? Scrap ng beef. Beef na naman. Nako. For you. Spoiled mo yung dalawang bata na, yung dalawang aso natin. Sayo na. Sit, Sayon. Sit. Sit down daw. Give me 5. Give me 5. Naka naman. Give me 5. Ay, si Sayang. Ayoko si Sayang. Matigas ulo
Tigas ng ulo ni Saya eh. Si Sayan, ano si Sayan eh. Ay? Madali ng utusan eh. Saya muna. Aha. Tapos si Sayon. Ako naman. Give me 5, Sayon. Oh. Ako naman, bigyan mo rin. Give me 5. Up, 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 up. Sige na. Oh, thank you ka sa kanila. Sabi mo, maraming salamat sa mga comment. Thank you. Ba't tayo mo tumingin sa camera? Ayoko na ako. Nahiya ako. Teka muna, meron nga pala ako isa shoutout pa rito. Yan, tsaka ano nga pala, no, shoutout kay, ano, no, kay Anita Caparos, yan, pati sa kanyang manugang na nandito sa Edmonton, Alberta, Canada, na si Anthony Sarandin Clemente, galing kay Nanay Nits. Yan. Nanay Nits. Tapos sa shoutout din kay, ano, no, kay Lawrence at Sean ng Nova Scotia. Yan, mula sa inyong nanay na si Nanay Leia Estropia. Thank you. So yun na mga kainags, ano, sa pabilisin na natin yung story. So nagkakilala kami ni Mahal na Reyna sa trabaho namin sa may General Trias Cavite, dyan sa may Gateway Habalera. So kasi nung time na yon, startup nung kanilang section, production. So hindi pa nagsisimula pala, no. Kumbaga startup pa lang ng building 'yon, buong building ng kumpanya namin. Mamaya na, init. So habang wala pa kasi silang ginagawa nung time na 'yon, syempre binabayaran sila. So para hindi naman masayang yung bayad sa kanila, marami sila noon eh. Para hindi naman masayang yung bayad sa kanila araw-araw. Kasi nga naghihintay pa ng startup ng operation nila. Pinunta muna sila sa amin sa warehouse para makatulong sila dun sa warehouse namin, kasi nung time na yon medyo masalimuot. Pag startup talaga, pag nagsisimula ang mga kumpanya, masalimuot talaga eh. So yun na nga. Ha? Alam sa lampas. Sunod, boss! Hoy, Dayon! Tapos Iyak na yun. Yung ko kumain. Saan? tapos yun na nga ano, mga kainas. Kamatay ako. Pati ba naman? Sa lampas. Tapos yun na nga, sa madaling salita mga kainags, nandoon sila. At doon kami nakita ni Mahal na Reyna. Actually, nung nakita ko si Mahal na Reyna noon, yan siya, nakita ko siya noon. Aba mga kainags eh, napansin ko agad nung nakita niya ako. Nakita mo yung biglang, yung mata niya parang biglang nagkaroon ng puso. Di ba ma? Ganyan, no? Sabi niya parang natigilan siya sa akin. Mga kainags, napansin ko yun. Oh, huwag kang magsinungaling. Napansin ko yun talaga. Yung mga kaya na. Ha? O, di ba? Tapos nung may crush ka na kagad sa akin, no? Alam mo na kagad, may crush ka sa akin kagad nun eh. May crush ka agad eh. Tapos makapal pa buho ko nun, mga kainags. Kita niya, napansin ko agad, parang gumanong kagad siya. Oy! Mukhang tipo ko nitong magandang babae na to ha. So si Mahal na Reyna, mga kainags, ano? Natipuhan ko na rin yan. Una ko nakita kasi nga ano, maputi. Tapos malinis sa katawan eh. Linis, basta malinis. Tapos nagustuhan ko sa kanya yung kanyang ano eh, yung ugali niya, mga kainags, ano, ugali niya. Ewan ko lang ba pag napapaharap sa camera, bakit nag-iiba yung ugali? Hindi kasi sanay sa ano eh, sa camera, ano. Pasensya na kayo mga kainags, minsan parang pinapasukan ng masasamang espiritu eh. Pag nakaharap yung camera, nagsimula na yung kanilang section. Isa-isa silang pinupull out. Dalawa na lang ang natira sa kanila. Doon sa warehouse, si Mahal na Reyna ang naiwan, tsaka isang kasama niya. No? Tapos, yun na nga mga kainags, ano. To make the story short, si Mahal na Reyna, yun na nga, naiwan sila doon, dalawa sila. Eh di syempre, nung time na yun, sabi ko sa kanya, nilapitan ko siya eh. Sabi ko sa kanya, paano ba yan? One of this day, baka hindi na kita makita rito. Baka pag pasok ko bukas, wala ka na rito. Alam mo, mamimiss kita. Aba, nung narinig niya sinabing mamimiss ko, abay, kinilig mga kainags. Kinilig na naman. Oh, kita talaga naman talaga. Oh, hindi ka marunong magsinungaling, kita mo sa mukha mo. Oh. Ay na naman siya, kinilig daw. Kinilig mga kainags. Para bang parang merong nalaglag eh. Sa ano ba parang doon. So tapos yung mga kainags, ano. Di sabi ko, pwede ko bang makuha yung cellphone number mo? Sabi niya, paano mo kunin yung cellphone number ko? Wala nga akong cellphone. Wala pa cellphone nun, di ba? Hindi pa uso cellphone nun eh. Hindi pa uso cellphone nun, mga kinis, no?
Nagsisimula pa na lumabas yun yung 5150 Nokia nung araw na yun. Tunalisik ah. Tapos, Binilahan mo ka cellphone, di ba? binila ko siya ng cellphone, 10,000 pa yun. Yung 3210, 10,000 pesos. Di ba? 20,000 nun. Yun na. Sinundo ko, pinuntahan ko siya, nag-date kami nun. Nag-date ko na yun, una kami na nag-date sa may SM Bacoor, dyan sa may Cavite. Di ba, ma? Tapos ang pinanood namin nun, English yun eh. Kaya natulog ako eh. Natulog siya nun, mga kainis, Tapos ayun, doon na nagsimula. Sunod, madalas kaming pumupunta dati sa may Metropolis Mall. Sa may Alabang ba yun, ma? Alabang, yan. Doon kami laging nag-date ni Mahal na Reyna. Halos linggo-linggo kasi mas malapit yung sa bahay nila sa may GMA. GMA Cavite. Yan. Baka alam niyo yung GMA Bulihan Maritime. Yan, dyan siya dati nakatira. Maritime Military Homes. Military house. Doon siya dati nakatira. So yun Tapos nung nag-propose na ako sa kanya, pabilisin natin yung story. Nung nagpo-propose na ako sa kanya, sabi ko sa kanya, ano ba? Gusto mo ba akong maging boyfriend? Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, ano sabi mo? Umiiling-iling ka pa nung una, no? Pero halata namang gusto mo ayaw mo pa eh. Mali pa kayo sinabi mo. Ano sabi ko? Gusto ko maging girlfriend, sabi ko sa kanya. Kasi natitense na rin ako nun eh. Ang hirap pasagutin eh. Kasi first boyfriend ako ni Mahal na Reyna, mga kainis, wala pa naging boyfriend yun. Tapos yung sabi ko, ano ba, gusto mo ba akong maging boyfriend? Ganun muna siya, sabi niya ganun. Ang tagal, puro ganun. Hindi nga, ayaw mo ba akong maging boyfriend? Hindi siya pag sinasabi kong ayaw mo ba akong maging boyfriend, hindi siya nagsasalita. Wala siyang comment. Pero pag sinabi ko na, ikaw, gusto mo ba akong maging boyfriend? Gumaganon. Alam mo yung ganon, nagpapakipot pa. Papakipot pa eh. Parang ganon. Siyempre mga kinis, alam nyo naman, mga mahihayain, no? Pakipot pa, mga ganon. Pero nung sabi ko sa kanya, sabi ko sa, sige, kung ayaw mo, di pag-isipan mo na lang. Sabi ko talaga, abay, nung sinabi ko yun, tapos nung sinabi ko sa kanyang ganon, pag-isipan mo, biglang gumanon sa akin, mga kinis, basta ha, wag mo akong lulukohin. Hindi ako kumapit sa'yo, ha? Uy, kumapit ka sa akin nun. Hindi ako kumapit ka sa akin nun. Aray, ang sakit. Gumanon ka pa sa akin nun. Basta ha, wag mo. Hindi ako kumapit sa'yo, ha? Sinungaling. Mamihira, hindi kumapit sa akin. Hindi ako kumapit sa'yo, magkalayo tayo. Ikaw nakasakit sa sarili mo, ha? Oh. Yan siya, oh. Yun, ganun. Sabi niya, sige, basta wag mo ko lulukuhin, ha? Yun. Ay, right. So, yun na, doon na nagsimula ang lahat, mga kainags, hanggang ngayon. So, yun ang kwento. Kaya, mga kainags, maraming salamat sa panonood. Kita ulit tayo sa sunod na videos. Maraming salamat sa inyong likes, comments. Thank you. At papaalam na kami ni Mahal na Reyna. Yan. Hanggang sa sunod na videos, mga kainags, kita tayo sa sunod na videos, ha? Hanggang sa muli.